Mukhang simpleng palabas pambata ang Bluey. Pero kung mapapansin mo, marami itong nakatagong detalye sa bawat episode. Suriin natin ang ilang detalye na baka hindi mo napansin. Sa Sleepy Time episode, konektado ang panaginip ni Bingo sa bedtime stories na binasa ng nanay niya kanina. Bago matulog, binasahan ni Chili si Bingo ng 2 libro. Isa tungkol sa solar system at isa pa tungkol sa mga hayop na galing sa itlog. Nang makatulog si Bingo, nagsanib ang 2 kwento sa kanyang panaginip kung saan napisa siya mula sa Earth na parang sisiw mula sa itlog. Maya-maya, lumabas din si Flappy mula sa buwan. Kasabay nito, naglalakbay si Bingo sa kalawakan at ginagalugad ang mga planeta na konektado sa librong binasa ni Chili. Bagamat maliit na detalye, ipinapakita nito kung paano pinagsasama ng imahinasyon ni Bingo ang mga kwentong narinig niya bago matulog. Alam natin na si Jean-Luc ay nagsasalita ng Pranses. Ang ganda naman yan! Sa camping episode, di nagkaintindihan sa wika sina Bluey at Jean-Luc. Pero naglaro at naging magkaibigan pa rin sila. Isa ito sa dahilan kaya memorable ang episode na yon. Pero may cool na detalye. Sa French na bersyon ng palabas, baliktad ang mga wika. Si Bluey ang nagsasalita ng French, habang si Jean-Luc naman ay nagsasalita ng Ingles. Kailangan natin ng pagkain! Pwede nating itanim ang butong ito tulad ng... Matalinong paraan ito para ipakita ang 2 batang magkaibang wika at may dagdag pang detalye kay Jean-Luc. Sa episode na Bingo, habang nasa playroom si Bingo, makikita ang guhit na Bluey at Jean-Luc sa pader. Ipinapakita ng maliit na detalyeng ito sa likuran kung gaano pinahalagahan ni Bluey ang pagkakaibigan niya nung camping trip. Ngayon, nakakatawa ang susunod na detalye. Sa simula ng episode na Bedroom, may kulay ubing sticky gecko na nakadikit sa pader sa dulo ng hallway. Mapapansin mo, may nakakatuwang nangyayari dito sa buong episode. Habang hinahati ng mga bata ang stuffed animals, unti-unti natatanggal ang gecko sa pader sa unang beses. Nang mahuli ni Chili si Bingo na tinutulak ang mini bookshelf, mas mababa na ang gecko kaysa dati. Sa pagtatapos ng episode, pag-alis nila sa bagong kwarto ni Bluey, nahulog ang gecko mula sa pader papunta sa halaman sa dulo ng hallway. Maliit itong detalye sa background na unti-unting nagbabago sa episode. Tulad ng alam na natin, gusto ng mga gumawa ng palabas na iugnay ang iba't ibang episode sa isa't isa. Sa episode na Army, naglalaro ng sundalo sina Rusty at Jack. Pero may isa pang episode na sabay na nangyayari na baka hindi mo napansin. Nang ipakilala si Jack kay Calypso, makikita sa likod sina Bluey at Chloe na nilalaro ang parehong laro mula sa episode na The Adventure. Posible ngang parehong nangyari ang 2 episode sa isang timeline. Sa minisode na Alongside, may maliit na detalye na baka hindi napansin ng karamihan. Habang nag-aalmusal sina Honey at Bluey, pareho silang kumuha ng cereal. Ngunit ang kahon ng cereal ni Bluey ang pinakakapansin-pansin. Kung taga-Amerika ka, baka alam mong talagang umiiral ang cereal na ito sa totoong buhay. Ang tawag dito ay Fruit Loops at mukhang gustong-gusto talaga ito ni Bluey, pero ayaw ni Bandit na kainin niya ito. Hindi namin siya masisisi dahil napakatamis ng cereal na ito. Bago pa makilala ni Cornelius ang nanay ni Terrier, marami muna siyang niligawan. Isa sa mga babaeng yon ay unang lumabas sa episode na Quiet Game. Ang nakakatuwa sa kanya, mula nung episode na ito, nakita na natin siya ng 3 beses sa iba't ibang episode. Una ay sa dance mode. Dito, kasama niya ang isa pang asong naka-sunglasses. Sa episode na Promises, sa playground scene, papunta sina Bluey at Bingo para maglaro. Nakatayo siya sa kalsada at kausap ang lalaking nag-aalok ng mas murang electricity plan. Naalala mo siya? Siya rin ang karakter nag-doorbell sa bahay ng pamilya Healer sa episode na Sheepdog. At sa huli sa episode na Circus, nang pumunta ang lahat ng mga karakter sa polling station para bumuto ng kanilang community leaders, makikita ulit natin siya, nakikipagkwentuhan sa isang katrabaho sa isang sulok. Mukhang nangangampanya siya para sa kandidatong nakaasul. Sa simula, akala ng karamihan lalaki si Bluey, pero kalaunan, nalaman nating babae pala siya. Alam mo bang may madali lang na paraan para malaman ang kasarian ng mga karakter sa Bluey? Karamihan sa lalaking karakter maliban sa ilan ay mas malapad ang katawan kaysa sa mga babae. Halimbawa, sina Chili at Bandit. Mapapansin nating mas malapad ang katawan ni Bandit kaysa kay Chili. Isa pang paraan na magagamit natin para makilala ang mga lalaki sa mga babae ay ang paraan ng kanilang pag-upo. Halimbawa, laging magkadikit ang binti ng mga babaeng karakter kapag naupo, samantalang bahagyang nakabuka ang binti ng mga lalaking aso. At kapag ang mga babae naglalaro ng kunyari ay mga lalaking aso sila,
Umuupo rin sila sa parehong paraan, tulad ng isang lalaking karakter. Kapag nagpapanggap si Bingo na lalaking may bigote, ibang paraan ang kanyang pag-upo kaysa sa nakasanayan natin na nagpapakitang ginagaya niya ang isang lalaki. Napaka-interesanting detalye, hindi ba? Sa episode ng TV Shop, sinundo ni Cornelius si Winton sa paaralan. Sa likurang salamin ng kotse ni Cornelius, may napansin tayong guhit pero hindi malinaw. Kalaunan sa episode, nakita ulit ang kotse niya sa butika. Mas kita na ang guhit. At sa guhit, mapapansin natin na may isang bata, isang lalaking adulto, at kung saan dapat may isa pang karakter, mukhang may nagtry na burahin ito. Ipinapakita ng detaling ito na hiwalay ang mga magulang ni Winton. Alam mo bang unang nakita ni Cornelius ang nanay ng mga terrier sa parehong episode? Lahat tungkol kay Bluey ay kilalang kilala. Kaya nga pati ang mga garden gnome nila ay may sarili ng mga tagahanga. At sa mga gnome na ito, si Jeremy marahil ang paborito ng mga fans. Kung mapanuri ka sa episode na The Sign, tiyak matatandaan mong nasipa ni Frisky ang mahal at kawawa nating si Jeremy habang nagtatalo siya kay Radley sa telepono. Nang sipay ni Frisky ang gnome, mapapansin ang maliit na bitak sa ulo nito. Pero ang bitak na ito ay hindi dahil sa sipa, kundi mula pa sa naunang episode. Kahit naging agresibo si Frisky sa garden gnome, makikita na bago ito mangyari, sira na talaga siya. Heto ang detalye. Tumutukoy ito sa episode na Backpackers, kung saan naglalaro sina Bluey at Bingo habang nakakapit kay Bandit. Habang ginagawa nila ito, nakita natin si Jeremy na nahulog at may parte siyang lumipad palayo. Patunay na nabasag ang ceramic niyang sombrero noon. Malamang idinikit ulit siya ni Chili. Pero makikita pa rin ang mga bitak kahit na ayos. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang nakatagong detalye sa episode na Surprise. Sa episode na binisita ni Adult Bluey, sina Chili at Bandit, mapapansin ang maraming larawan sa bahay. Kabilang si Bingo sa isa sa mga ito. At kung titingnan mo ang likuran ng larawan, makikita mo ang Easter Island. Kung hindi mo alam, ang Easter Island ay isa sa mga pinakasikat na destinasyon para sa mga taong mahilig sa arkeolohiya. Dahil alam nating lahat ng bagay sa Bluey ay may kahulugan, maaring sinundan ni Bingo ang mga yapak ni Bandit at naging arkeologo rin. Sa isa pang larawan, makikita ang buong pamilyang healer sa litrato. Mukhang kuha ang larawang ito noong graduation ni Bluey. Hawak niya ang diploma at suot ang graduation cap sa litrato. Alam mo ba na eksperto si Bluey sa pagniniting? Sa episode na Curry Quest, napansin namin ang isang maliit na detalye. Sa episode, makikita natin sina Bluey at Chili na magkasamang nakaupo. Magkasama silang dalawa, nagniniting ng kung ano. Sa parehong episode, makikita si Bandit na paalis ng bahay at 6 na linggo, mawawala. Mamaya, sa episode makikita natin si Bandit na nasa video call kasama sina Chili at ang mga bata. At habang nag-uusap sila, ipinakita ni Bluey kay Bandit kung ano ang ginagawa nila ng kanyang nanay. Pero ang nakakatuwang bahagi ay noong bumalik si Bandit mula sa kanyang biyahe, pumunta sa paliparan ng mga batang healer para sunduin siya. Papapansin niyo bang suot ni Bluey ang scarf na kapareho ng kulay na ginagawa nila ng nanay niya? Ibig sabihin nito, nagpapatuloy ang buhay ng mga karakter kahit hindi natin sila nakikita sa screen. At kailangan din nating sabihin na magaling talaga si Bluey sa pagniniting. Sa Grandad episode, mas nakilala natin ang pagkabata ni Chili. Dito rin siya naglaro noong tuta pa siya. Nang nagkarera sina Chili at mga anak niya para habulin si Lolo sa puno, makikita ang pangalan ni Chili sa isa sa mga puno. Dahil dito, naniniwala kami na naging pilya rin si Chili noong kasing edad siya nina Bluey at Bingo at nagmarka siya ng teritoryo. Sa puntong ito, karamihan sa atin ay alam na ang detalye tungkol sa plaka ng sasakyan ng mga healer kung saan ang 4-1 ay nangangahulugang isang uri ng asul at ang HLR ay nangangahulugang healer. Kaya, sa madaling salita, Blue Healer. alam mo bang may ibang plaka na mas interesting ang mga numero? Halimbawa, halos binabaybay ng plaka ng nani ni Terrier ang salitang Terrier. Pero pinaka nakakatawa pa rin ang kay Bella. Kung mapapansin, Ang plaka niya ay Too Many Kids na tila tumutukoy sa siyam niyang anak. Ilan lang ito sa mga detalye na baka hindi mo napansin. At gaya ng dati, magkikita-kita tayo sa susunod na video.